So nakikita niyo sa screen niyo ngayon mga Lodi Cakes, nasa myfxbook.com tayo. So ito yung isa sa mga apps or useful links na tinuro sa inyo yung mga unang videos, no? And dito sa myfxbook, pupunta tayo dito sa FX Calculators, okay? Dito sa FX Calculators, ang sabi ko sa inyo, dalawa lang halos ginagamit natin dito. It's either position size calculator or yung PIP calculator. So more often ginagamit ko is itong position size calculator. Ayan. Okay? So, unang-unang mga lods, makikita natin dito yung currency pair, no? So, maraming currency nakalitaw dito. Meron tayong iba't ibang forex, no? Sa ngayon, mga forex lang. Meron din tayong commodities, no? Okay? So, ang pinakasikat natin ginagamit dito is Euro USD. So, hanapin natin Euro tsaka USD. Now, for example, dito tayo sa Euro USD, no? Ayan. Okay? So, burayin lang natin. So, for example, dito tayo sa 5 minutes time frame. So, for example, dito sa part na to, feel natin naangat yung EU. So, gagawin natin is magbabay tayo. Okay? So, magbabay tayo, tapos ang target natin is sabihin natin ito. No? Ayan yung target natin. Tapos, ang stop loss natin, sabihin natin dito lang sa baba na to, tapos ayan yung target natin. Okay? So, dito sa chart na to, ang may tutulong nito is yung pips. Kung ilang pips yung stop loss natin. So, kung itong part na to, makikita nyo dito sa tools nyo, ayan, no, yung projection, no? Merong long, merong short position. So, kung bibili tayo, long position, kung magsisell, short position. So, kiklik nyo yung long position, ilalagay nyo dito. Itong red, ilalagay nyo kung saan yung stop loss nyo. And itong blue, kung saan nyo ilalagay yung take profit nyo. So, ang importante dito sa part na to is yung stop loss. It doesn't matter kung ano na yung take profit natin kasi ang pinaka-importante sa trading is yung ma-establish nyo kung saan kayo maglalagay ng stop loss kasi yun ang pinaka-importante. So dito mga lods, so makikita nyo, no, i-zoom in ko, di ko lang kung nakikita nyo sa screen nyo ngayon. So nakikita nyo sa gitna merong 10.3. Ang ibig sabihin yan, 10.3 pips yung stop loss nyo from your entry price. No? So the more na gumagalaw yung entry price nyo, the more na lumalawak or lumiliit yung pips nyo, stop loss nyo in pips. So, for example, ilalapit natin siya dito. Dito kayo nakapasok. Then, yung stop loss nyo na lang is 9.1 pips. Okay? Pag ilalayo nyo naman, kung dito kayo nakapasok, makikita nyo 17.9 pips yung stop loss nyo. It doesn't matter kung nasaan yung stop loss or gaano kalaki, gaano kaliit. Nagmamatter dito is yung risk management. Okay? So, for example, nakapasok kayo dito, nakita nyo 11.3. So, i-take note nyo na meron tayong 11.3 stop loss pips. Then, dito tayo papasok. Okay? So, una, ano yung chart natin? Euro USD, di ba? Then, dito sa account currency, ilalagay nyo is USD. Dito sa account size, dito nyo ilalagay yung capital nyo. Okay? So, for example, ang capital natin is $1,000. Okay? Now, dito sa risk ratio, lalagay nyo dito yung 2%. No? So, kung makikita nyo dito, risk ratio is nakalagay sa percentage. Tulad ng tinuro ko doon sa umpisa, lalagay nyo is 2%. No? So, 1 or 2 or 3%, kahit ano may, pero pinaka-standard natin dito is yung 2%. No? Ngayon, next step, nakita nyo dito sa baba, stop loss in pips. Okay, stop loss pips. So, kung ano yung nakalagay dito kanina sinabi ko, 11.3, yun yung ilalagay natin dito, 11.3. Now, dito sa trade size or yung lot size natin, nakadepende yan kung naka-standard units pa kayo or naka-micro units, no? Pero most of the time, dito sa ano natin, standard lang ginagamit natin, no? Wala natang ibang ginagamit, no? So, standard is 1. So, iiwan nyo lang number 1 yan dito. Ngayon, pag kinalculate nyo yan, ayan, makikita nyo yung result. Sabi dito sa results, pwede pala i-zoom in, no? So, sabi dito sa results, yung money or yung USD na nire-risk mo is $20. Ibig sabihin yan, yung 2% ng 1,000 na account size mo, or yung capital mo, $20 yung 2% nun. So, meaning, nagre-risk tayo ng $20 dito. Yung units, hindi na natin masyado papansinin to, hindi naman kailangan masyado. Ang sizing ang pinaka-importante. Okay? So, makikita nyo dito, 0.18 lots. Now, itong sizing na to, itong 0.18 lots, yan ang ilalagay nyo dun sa taas, dun sa lot size, 0.18. Now, dito papasok yung pinaka-crucial na part, no?
So, para mag-work itong $20 risk natin, kailangan kung ano yung nilagay nating mga entry point, stop loss dito, ay pareho dun sa lalagay natin sa MetaTrader 4. Okay? So, dito sa trading, hindi naman siya fixed na $20 yung mawawala sa iyo. Minsan merong point, no? $20.80, $21, $19, 19.8, no? So, hindi siya guaranteed na magiging $20 yung re-risk natin. So, meron pa din yung mga patong, depende yan sa mga fee, sa spreads, no? So, ang importante is malapit tayo sa $20 target na stop loss. Okay? So, kung makikita nyo dito, no, ang entry price natin is 1.06446. So, nagiging accurate yung entry price natin kapag nagli-limit position tayo. Yung limit position, yun yung, for example, nandito yung price ng market. Magseset na tayo ng buy limit dito. Meaning, kapag tumama siya sa price na target natin, automatic mag-open yung position natin sa buy. Automatic na siya mag-close and open kung meron kayong stop loss and take profit. Pero kung magma-market execution kayo or yung kung bigla nyo lang ipapasok yung position nyo on the spot, then hindi magiging guaranteed yung entry price nyo na 0.6446. Kasi yung price nito mga lots is nagpa-fluctuate. No? Nag-up and down yan. Okay? So kung magma-market execution kayo, make sure na malapit dito. Tapos yung stop loss nyo, ilalagay nyo kung ano yung nilagay nyo dito. Okay? Pag market execution, medyo mag-iiba ng konti yung price natin sa stop loss. May minsan mataas, minsan mas mababa. Pero kapag limit position, mas magiging accurate yung talo natin. So, ayun mga lods, kapag pinasok natin itong 0.18 lots tapos yung entry price and stop loss, meaning, kapag bumaba, for example, ito, umangat to no? So, pag bumaba yan, sabihin natin matatalo tayo, tinamaan yung stop loss natin, minus $20 lang yung mawawala sa atin. Gets nyo? Ngayon, sabihin natin natalo kayo ng $20. Ang gagawin nyo na ngayon is, yung 1,000 dahil natalo kayo, magiging 980 na lang yung capital nyo. Tingnan nyo mga lods na kapag kinalculate ko, same pa din, 2% risk, tapos yung sabihin natin stop loss natin umulit, kunyari gumawa tayo ulit panibago. Kapag kinalculate nyo yan, nakita nyo, so, 19.6 na lang yung nire-risk natin. Tapos, yung sizing natin dito, o yung lot size na kailangan natin ilagay sa MetaTrader is 0.17. Okay? Nagigets nyo ba? So, the more na lumiliit yung account nyo, the more na lumiliit yung nire-risk nyo, pati yung lot size na kailangan nyo ipasok. The more na lumalaki yung account nyo, $2,000, no? The more na lumalaki din yung sizing tsaka yung nire-risk nating pera. No? Ang importante dito, naka-fix tayo sa 2% rule, no? So meaning every time na nagte-trade tayo, 2% lang ng capital natin o yung account size yung nire-risk natin sa trade na yon. Okay? Basta ang point natin dito is make sure na 2% ng whole capital natin or equity natin ng nire-risk natin every trade, no? Every trade, no, kung sabihin natin sa isang araw, plano ko lang mawalan ng $40, pero nire-risk ko is $20 per trade, then pwede ako mag-2 trade per day. So make sure na i-take note nyo to kasi sobrang importante nito sa trading journey natin.